Alam mo ba na ang isda na inaakalang pinakamasustansyang pagkain ay maaaring maging sanhi ng mga malubhang sakit, lalo na kung ikaw ay lampas na sa 60 taon? Oo, tama ang nabasa mo. Hindi lahat ng isda ay pantay-pantay pagdating sa kalusugan. At kung ikaw o ang iyong mga magulang ay nasa gulang na, kailangan ninyong malaman ang katotohanan ito bago pa mahuli ang lahat. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang kumakain ng isda bilang pangunahing ulam. Natural lamang ito. Tayo ay bansang dagat at mula pagkabata, tinuruan tayo ng ating mga magulang na ang isda ay mabuti para sa katawan. Ngunit may isang mahalagang bagay na karamihan sa atin ay hindi alam. Habang tumatanda ang ating katawan, nagbabago rin ang ating kakayahang harapin ang ilang uri ng pagkain, kabilang ang ilang klase ng isda. Sa video na ito, bibigyan kita ng kumpletong gabay batay sa mga pananaliksik ng World Health Organization, ng mga eksperto sa nutrisyon, at ng mga lokal na pag-aaral sa kalusugan ng mga Pilipinong nakatatanda. Alamin natin kung aling mga isda ang maaling sumama sa ating kalusugan at kung aling mga isda naman ang tunay na magbibigay ng benepisyo sa ating katawan. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong isda ang madalas mong kinakain at taga saan ka ngayon nanonood. Ang bawat komento ay binabasa namin upang malaman ang bawat informasyon at makatulong sa iba. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Emga na delikado o dapat iwasan. Unang isda, farm tilapia, catfish, imported o farmed na uri. Alam mo ang pakiramdam na yon. Nag-aalala ka sa gastos, pumunta ka sa palengke at nakita mo ang murang tilapia. Sige na lang, ito na, sabi mo. Dati-rate, ganyan din si Aling Remedios, isang 67 taong gulang na lola mula sa Batangas. Araw-araw niluluto niya ang farm tilapia dahil mura at madaling bilhin. Hindi naman masamang amoy, malinis naman ang hitsura. Kaya naman itinuloy niya ito ng maraming taon. Hanggang sa nagsimula siyang makaranas ng pamamaga ng tuhod, pati na rin ang mabilis na pagod kahit na ikli lang ang lakad. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman nila na may chronic inflammation siya. Hindi ito basta-basta. Ito ay isang kondisyon na nagdudulot ng patuloy na pamamaga sa loob ng katawan na maaaring magbunga ng arthritis, sakit sa puso at maging cancer. Kaya naman, ano ang koneksyon sa tilapia? Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal of the American Dietetic Association, ang farm tilapia, lalo na ang mga imported mula sa ibang bansa, ay naglalaman ng napakataas na antas ng omega-6 fatty acids kumpara sa omega-3. Sa perpektong mundo, dapat ay balanced ang ratio ng omega-6 at omega-3 sa ating katawan, mga 4:1 o mas mababa. Ngunit ang ilang farm tilapia ay may ratio na 11:1 pabor sa omega-6. Ang sobrang omega-6 ay nagpo-promote ng inflammation sa katawan at para sa mga senior na may arthritis, hypertension o sakit sa puso, ito ay mapanganib. Ang dahilan, ang mga farm tilapia ay pinalaki sa artificial feed na puno ng mais at soy, hindi sa natural na pagkain sa dagat o ilog, kaya ang kanilang nutritional profile ay naiiba. Paalala, hindi lahat ng tilapia ay masama. Ang lokal, wild-caught tilapia mula sa ating mga ilog at lawa ay mas mabuti. Ang problema ay ang imported at mass-farmed na uri. Kung kakain ka ng tilapia, piliin ang lokal at fresh at huwag gawin itong pangunahing isda araw-araw. Pangalawang isda na dapat iwasan, swordfish, espada. Hindi masyadong sikat ang swordfish sa ating pang-araw-araw na hapagkain dito sa Pilipinas, ngunit makikita mo ito sa ilang mga restaurant at fishport. At para sa mga senior na naghahanap ng premium na isda dahil narinig nilang masustansya ito, pakinggan muna ito. Si Mang Ernesto, isang 72 taong gulang na dating opisyal mula sa Cebu, ay madalas kumain ng swordfish steak tuwing siya ay kumakain sa labas kasama ang pamilya. Para sa kanya, ito ay simbolo ng isang masaganang buhay. At talagang masarap naman ito. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, nagsimula siyang makaranas ng memory lapses. Maliliit na bagay sa simula, tulad ng pagkalimot kung saan niya inilagay ang susi o hindi niya na matandaan ang pangalan ng mga bagong kakilala. Sinabi ng kanyang anak na neurologist na isa sa mga posibleng kadahilanan ay ang talamak na pagkakalantad sa mercury.
Ayon sa US Food and Drug Administration FDA at Environmental Protection Agency EPA, ang swordfish ay isa sa mga isda may pinakamataas na antas ng mercury sa buong mundo. Humigit kumulang 0.995 parts per million ang average na mercury content nito. Para sa konteksto, ang ligtas na antas para sa mga matatanda ay 0.1 micrograms per kilogram ng body weight bawat linggo lamang. Bakit mapanganib ang mercury para sa mga senior? Dahil ang methylmercury, ang uri ng mercury na matatagpuan sa mga isda, ay pumapasok sa ating dugo at nagtatago sa utak, bato at nervous system. Para sa mas matanda, ang katawan ay mas mahina ng mag-flush out ng mga nakakalaso na sangkap. Kaya ang mercury ay nag-iipon sa katawan ng mas matagal at ang epekto ay mas mabilis na naramdaman. Ang mga sintomas ng mercury poisoning ay kinibilangan ng pagkawala ng memorya, panginginig ng kamay, pagbabago ng ugali, kahirapan sa paglakad at pinsala sa nervous system. Para sa isang senior na, baka ay nagsisimula ng makaranas ng natural na pagbaba ng cognitive function, ang dagdag na mercury ay maaaring magpalala nito ng malaki. Paalala, iwasan ng swordfish ng buo. Ito ay hindi worth it para sa mga senior, anuman ang sarap nito. Pangatlo, tanige o tanige Spanish mackerel. Ang tanige. Para sa maraming Pilipino, ito ay isang espesyal na isda. Paborito sa kinilaw, inihaw at sinigang. Malambot ang laman, masarap ang lasa, at pakiramdam mo ay marayang-yang ang kainan kapag may tanige. Kaya naman, maraming matatanda ang nagmamahal sa isdang ito. Gulit na rito ang bahagi ng kwento na madalas hindi natin naririnig. Si Lola Milagros, 69 years old, mula sa Zamboanga, ay kilala sa kanilang barangay dahil sa kanyang espesyal na tanige kinilaw, luto sa suka, luya, sibuyas at siling labuyo. Tuwing may okasyon, ito ang hinihingi ng pamilya. Proud na proud si Lola Milagros. Ngunit sa edad na 65, nagsimula siyang makaranas ng magalas na pananakit ng ulo, pagka-iritable at kahirapang matulog. Sa simula, akala nila ay stress lang. Ngunit nang magkonsulta siya, natuklasan na ang kanyang creatinine levels ay mataas na, isang senyales na ang kanyang mga bato ay nahihirapan. Ang tanige ay isang large predatory fish, nangangahulugang kumakain ito ng mas maliliit na isda. Sa prosesong ito, nag-iipon ito ng mercury mula sa lahat ng isdang nakain nito, isang proseso na tinatawag na biomagnification. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR ng Pilipinas at iba pang international na pag-aaral, ang tanige ay kabilang sa mga isdang may significant mercury content na dapat nang bantayan ng mga taong may edad. Para sa mga senior na may sakit sa bato, ang mercury ay lalong mapanganib dahil ang bato ang isa sa pangunahing organ na nagfi-filter ng nakakalaso na sangkap sa katawan. Kung mahina na ang bato, mas mabilis na nagtatambak ang mercury. Paalala, kung talagang mahilig ka sa tanige, limitahan lang ito sa minsan o 2 beses sa isang buwan at huwag gawin itong pangunahing isda sa linggo. Ang kinilaw ay masarap pero ang kalusugan mo ay mas mahalaga. Pang-apat, tambakol o big eye tuna. Ang tuna ay isa sa mga pinakasikat na isda sa buong mundo at sa Pilipinas, ang tambakol o big eye tuna ay madalas makita sa ating mga hapagkainan, lalo na bilang tuna steak, sinigang na tuna o kinilaw. Masustansya ang tuna, walang duda doon. Ngunit para sa mga senior, may mahalagang pagkakaiba na kailangang malaman. Si Aling Corazon, 66 anyos mula sa General Santos City, kilala bilang Tuna Capital of the Philippines, ay laking-laki sa mundo ng tuna. Halos lahat man alam niya ay tungkol sa tuna, kung paano ito huhuliin, lutuin at ihain. Araw-araw, may tuna sa kanilang mesa. Ito ang kanilang yaman, kanilang pagmamalaki. Ngunit sa edad na 63, nagsimula siyang makaranas ng hindi regular na tibok ng puso, madalas na pagod at paminsan-minsang pamamanhid ng mga kamay. Ang kanyang cardiologist ay nagsimulang mag-imbestiga at kabilang sa mga tinanong ay ang kanyang dieta, lalo na ang dalas ng kanyang pagkain ng malaking tuna. Narito ang agham. Ang big eye tuna o tambakol ay isa sa mga larger species of tuna at tulad ng ibang malalaking isdang predator, nag-iipon ito ng mas mataas na antas ng mercury kumpara sa mas mamaliliit na uri ng tuna. Ayon sa FDA, ang big eye tuna ay may average mercury content na 0.689 ppm na mas mataas kaysa sa skipjack tuna, ang karaniwan sa canned tuna, na may lamang 0.144 ppm lamang.
Para sa mga senior na may sakit sa puso o bato, ang regular na pagkain ng tambakol ay maaring magdulot ng cumulative mercury exposure na nagpapalala ng mga kondisyong ito. Ang mercury ay kilala din bilang cardiotoxic, may negatibong epekto sa puso. Paalala, kung gusto mong kuhain ng tuna, piliin ang skipjack o ang karaniwang canned light tuna, mas mababa ang mercury. Ang tambakol ay okay minsan-minsan, ngunit huwag gawin itong regular na pagkain ng mga senior. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, pating. Bagamat hindi ito pangkaraniwang ulam sa maraming Pilipino, ang pating ay minsan pa ring inihahain sa ilang coastal communities sa Visayas at Mindanao. Sa mga palengke, maaari ring itong makita bilang mas murang alternatibo sa ibang uri ng isda. Ngunit, sa likod ng tila kakaibang lasa at tradisyon, may nakatagong panganib na hindi agad napapansin, lalo na para sa mga nakatatanda. Isang halimbawa si Tatay Rodrigo, 74 anyos mula Davao del Sur. Lumaki siya sa paniniwalang ang pagkain ng pating ay nagbibigay lakas. Ngunit pagdating ng kanyang senior years, napansin ang panginginig ng kamay at hirap sa paglakad. Nang siya'y ipasuri, lumabas na isa sa mga posibleng dahilan ay ang matagal na exposure sa mercury mula sa pagkain ng shark meat. Ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization, ang pating ay kabilang sa mga isdang may pinakamataas na antas ng mercury. Dahil ito ay nasa tuktok ng food chain, naiipon sa katawan nito ang lason mula sa mga kinakainin nitong mas maliliit na isda. Maaaring umabot o lumagpas pa sa 1.0 ppm ang mercury content nito, isang antas na delikado na para sa kalusugan, lalo na sa seniors. Bukod dito, ang shark meat ay may taglay ding BMAA, isang neurotoxin na inuugnay sa mga sakit tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Para sa mga lampas 60, ang ganitong panganib ay hindi dapat baliwalain. Paalala, iwasan ng pagkain ng pating. Hindi ito ligtas at hindi rin sulit isugal ang kalusugan, lalo na sa inyong edad. 5 pinakamabuting isda para sa mga senior na dapat kainin. Unang isda, bangos o milkfish. Kung may isang isda na maaring tawaging pambansang isda ng Pilipino, iyon ay walang iba kundi ang bangos. Mula Ilocos hanggang Davao, mula mayaman hanggang mahirap, ang bangos ay nasa bawat sulok ng ating buhay. At para sa mga senior, ito ay hindi lang masarap. Ito ay isa sa mga pinakamabuting pagpipilian para sa kalusugan. Naalala mo pa ba ang mga umagang puno ng amoy ng sinaing na bangos o daing na bangos sa bahay ng lola? Para kay Lola Felicidad, 78 years old mula sa Dagupan, Pangasinan, ang bangos ay literal na buhay niya. Sa loob ng 50 taon, nagparami sila ng bangos sa kanilang fish pond. Araw-karaw, bangos ang kanilang kinakain. Inihaw, pinakuluan, nilaga o pinirito. Ngayon, sa kanyang edad na 78, nakakagulat ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa kanyang sharpness of mind, strong bones at active lifestyle. Nag-aayos pa siya ng hardin at naglalakad araw-araw. Kapag tinanong siya kung ano ang sikreto niya, ang sagot niya ay simple, bangos at panalangin. Bakit napakabuti ng bangos para sa mga senior? Una, ang bangos ay napakayaman sa omega-3 fatty acids, ang uri ng taba na nagproprotekta sa puso, nagbaba ng inflammation at sumusuporta sa kalusugan ng utak. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ang bangus ay naglalaman ng EPA at DHA, dalawang mahalagang uri ng omega-3 na kritikal para sa cardiovascular health at cognitive function ng mga matatanda. Pangalawa, ang bangus ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina na kailangan ng mga senior para mapanatili ang muscle mass. Sa pagtatanda, natural na nawawala ang muscle, isang prosesong tinatawag na sarcopenia na nagdudulot ng kahinaan at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Ang sapat na protina sa dieta ay nakakatulong laban dito.
Pangatlo, ang bangos ay naglalaman ng vitamin D, vitamin B12 at phosphorus. Lahat ay mahalaga para sa kalusugan ng buto, enerhiya at immune system ng mga senior. At ang magandang balita, ang bangos ay mababa ang mercury dahil ito ay isang farmed fish na pinalaki sa mga controlled na kapaligiran dito sa Pilipinas. Kaya ligtas itong kainin ng regular. Rekomendasyon, kainin ang bangos 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pinakamabuting paraan ng pagluluto para sa mga senior, nilaga, inihaw o steamed. Mas mababa ang taba kaysa sa pritong bangos. Ang pangalawa, galunggong o mackerel scad. Ang galunggong ay kilala sa buong Pilipinas bilang isdadang mahirap. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang taong kumakain ng galunggong ay higit na mas matalino kaysa sa taong umiiwas dito dahil sa imahe. Dahil ang galunggong ay isa sa mga pinaka-nutritious na isda na makukuha mo sa Pilipinas at ang presyo nito ay hindi makakapipigil sa sinuman na maging malusog. Isaalang-alang si Mang Berting, 71 years old, isang dating tricycle driver mula sa Marikina. Sa buong buhay niya, galunggong ang pangunahing ulam. Hindi dahil gusto niya ito ng higit sa lahat, kundi dahil iyon lang ang kaya niyang bilhin. 1 kilo ng galunggong, 1 tasang kanin at kaunting toyo at kalamansi. Iyon ang kanyang tipikal na tanghalian sa loob ng maraming taon. Ngayon sa edad na 71, ang kanyang doktor ay naggulat sa kanyang blood pressure readings at cholesterol levels, kapwa na sa normal range kahit wala siyang mahal na gamot o supplement. Nagpatawid siya ng malusog na buhay nang hindi niya namamalayan sa pamamagitan ng simpleng galunggong. Ano ang laman ng galunggong na nagpapagaling? Una, ang galunggong ay puno ng omega-3 fatty acids, lalo na ang DHA at EPA na kritikal para sa puso at utak. Ayon sa mga pananaliksik, ang regular na pagkain ng isdang mataas sa omega-3 ay nagbababa ng panganib ng heart attack ng hanggang 36% sa mga nasa katandaan ng edad. Pangalawa, ang galunggong ay mayaman sa vitamin B12, isang nutrients na karaniwang kulang sa mga senior at nakakaapekto sa memorya, mood at enerhiya. Ang kakulangan ng B12 ay maaring magdulot ng pagkalito, depression at kahit nerve damage. Kaya mahalaga ang regular na pagkain ng isdang tulad ng galunggong. Pangatlo, ang galunggong ay mababa sa mercury dahil ito ay isang maliit na isda na mabilis lumaki, kaya hindi ito nag-ipon ng maraming mercury sa katawan nito. Ligtas itong kainin ng madalas. Rekomendasyon, kainin ang galunggong 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Huwag mahiyang bumili ng galunggong. Ito ay isa sa pinakamahalagang isdang maaari mong kainin. Pangatlo, dilis o anchovies. Maliit man ang dilis, malaki ang ginagawa nito para sa iyong kalusugan, lalo para sa mga senior na nag-aalala tungkol sa kanilang mga buto, puso at utak. Naalala ni Lola Asuncion, 80 anyos mula sa Iloilo, ang mga araw na ang dilis ay palaging nasa mesa. Ginagawang ginataan, sinangag, kasama ang itlog o simpleng binabad sa sukang Ilonggo. Habang lumalaki siya, ito ang kanyang snack, ang kanyang ulam, ang kanyang comfort food. Ngayon, sa edad na 80, ang kanyang doktor ay nahanga sa kanyang bone density scan. Malakas pa ang kanyang mga buto kaysa sa inaasahan ng kanyang edad. Hindi siya umiinom ng mahal na calcium supplements. Ang sagot, ang mga taon ang pagkain ng dilis. Bakit napakahusay ng dilis para sa mga senior? Una, ang dilis ay isa sa mga pinakamataas na pinabukunan ng calcium sa mundo ng isda. Dahil kinakain mo ang buong katawan ng dilis kasama ang mga buto, diretso kang nakakakuha ng calcium na natural at bioavailable. Ito ay kritikal para sa mga senior, lalo na sa mga babae pagkatapos ng menopause na nag-aalala sa osteoporosis at bone fractures. Pangalawa, ang dilis ay may mataas na omega-3 fatty acids at vitamin D, 2 sa pinakamahalagang nutrients para sa puso at immune system ng mga matatanda. Ayon sa Philippine Food Composition Tables ng Food and Nutrition Research Institute, FNRI, ang dilis ay kabilang sa mga isdang may pinakamataas na nutritional density para sa kanyang laki at presyo.
Pangatlo, at ito ang isa sa mga pinakamahalagang dahilan, ang dilis ay napakababa sa mercury. Dahil napakaliit nito at napakaikli ng buhay nito, walang pagkakataon ng mercury na mag-accumulate sa katawan nito. Ito ay isa sa mga pinakaligtas na isdang kakainin kahit araw-araw. Rekomendasyon, isama ang dilis sa iyong dieta ilang beses sa isang linggo. Maaari itong kainin bilang ulam, snack o sangkap sa iba pang lutuin. Pang-apat, sardinas, tuyo, lawlaw, sardines. Ang sardinas, maging ito man ay sariwa, delata o tuyo, ay isa sa mga pinaka-accessible at pinaka-nutritious na pagkain para sa mga Pilipino. At para sa mga senior, ito ay isang tunay na superfood na nakabalot sa simting anyo. Si Lola Amado, 76 anyos, ay isang retired public school teacher mula sa Quezon Province. Sa kanyang panahon ng pagtuturo, ang kanyang tanghalian ay madalas na sardinas de lata kasama ang mainit na kanin at kamatis. Simple, mura at mabilis. Hindi niya ito itinuturing na espesyal. Ito lang ang kaya niya sa oras ng tanghalian. Ngulit sa kanyang gulang ngayon, ang kanyang mga anak ay nagulat na ang kanilang ama ay malinaw pa ang isip, aktibo pa at hindi umaasa sa maraming gamot para sa karaniwang sakit ng katanda. Ang kanyang doktor ay nagbaliwanag. Ang regular na pagkain ng sardinas sa loob ng maraming kaon ay tumulong na panatilihing malusog ang kanyang puso at utak. Bakit napakabuti ng sardinas para sa mga senior? Una, ang sardinas ay napakayaman sa omega-3, lalo na ang DHA at EPA na kritikal para sa brain health. Ayon sa Alzheimer's Association, ang regular na pagkain ng mga isdang mataas sa omega-3 ay iniuugnay sa mas mababang panganib ng cognitive decline at dementia sa mga matatanda. Pangalawa, tulad ng dilis, ang sardinas ay karaniwang kinakain kasama ang buto na nagbibigay ng mataas na antas ng calcium at vitamin D na makakasamang ng puprotekta sa mga buto ng mga senior. Pangatlo, ang sardinas ay may mataas na selenium, isang antioxidant mineral na tumutulong sa pagprotekta ng mga cells mula sa pinsala at mahalaga para sa immune function ng mga matatanda. At ang isa sa mga pinakamagandang katangian ng sardinas, napakababa ng mercury nito dahil ito ay maliit at mabilis lumago katulad ng tilis. Rekomendasyon, ang dilatang sardinas ay okay para sa mga senior, ngulit piliin ang uri na nasa olive oil o tomato sauce at bantayan ang sodium content kung may hypertension ka. Ang sariwa o tuyo na sardinas ay mas maganda pa rin. Pang-5, salmon. Alam nating mas mahal ang salmon kumpara sa bangus o galunggong. Ngunit kung may pagkakataon kang kumain ng salmon, kahit minsan sa isang buwan, gawin mo ito. Dahil ang salmon ay isa sa mga isdang may pinakakompletong nutritional profile para sa mga senior. Si Tita Erlinda, 68 anyos, isang OFW returnee na nagtrabaho sa Norway sa loob ng 20 taon, ay nasanay kumain ng salmon ng regular nang nasa ibang bansa. Nang bumalik siya sa Pilipinas sa edad na 60, patuloy niyang inaayos na kumain ng salmon kahit mahal, kahit minsan o 2 beses sa isang buwan lang. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung bakit mataling pa ang kanyang isip at aktibo pa siya kahit malapit na siyang mag-70. Sa kanyang 68th birthday, sinabi ng kanyang doktor na ang kanyang brain health markers at heart health ay katulad ng isang taong 10 taon na mas bata sa kanya. Bakit napakahalaga ng salmon para sa mga senior? Una, ang salmon ay isa sa mga pinaka-concentratedly rich na pinagkukunan ng DHA at EPA omega-3 sa buong mundo ng pagkain. Ang DHA ay espesyal na kritikal para sa utak. Ito ay isa sa mga pangunahing sangkap ng brain cell membranes. Ayon sa mga pananaliksik mula sa Harvard Medical School, ang mga taong regular na kumakain ng isdang mataas sa DHA ay may mas mababang panganib ng Alzheimer's disease at mas mabagal na brain aging. Pangalawa, ang salmon ay mayaman sa astaxanthin, isang powerful antioxidant na nagbibigay sa salmon ng kulay pula nito. Ang astaxanthin ay iniuugnay sa mga pag-aral sa mas mababang inflammation, proteksyon ng mata at mas matagal na healthy aging. Pangatlo, ang salmon, lalo na ang wild caught, ay may napakababang antas ng mercury kumpara sa ibang malalaking isda, kaya ligtas itong kainin ng regular. Rekomendasyon, kung kaya, kumain ng salmon 1 beses sa isang linggo. Ang pinakamabuting paraan, inihaw, steamed o baked,
hindi pinirito para mapanatili ang mga healthy fats. Ngayon, habang nasa isip mo pa ang lahat ng ito, nais kong sabihin sa iyo ng isang bagay mula sa puso. Ang pagkain ng tamang pagkain ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang burahin ang lahat ng paboritong isda mo sa iyong buhay. Ang kinilaw na tanige sa espesyal na okasyon? Okay. Ang tambakol sa isang natatanging selebrasyon? Baka naman. Ngunit ang pang-araw-araw na pagpipilian, iyon ang nagtatakda kung paano mo mararanasan ang susunod na 10-20 taon ng iyong buhay. Ang ating mga lolo at lola na nagtanda ng malusog, matalino at masaya, karamihan sa kanila ay hindi kumain ng mahal o eksklusibong pagkain. Kumain sila ng simpleng bangus, galunggong, dilis at sardinas, mga pagkain sagana sa ating lupain, mura at puno ng nutrients na kailangan ng katawang tumatanda. Ang katawan mo ay hindi bumibigo sa iyo, ikaw lang. Kailangan mong bigyan ito ng tamang pagkain para patuloy itong lumaban para sa iyo. Sa bawat plato, may pagpipilian kang gagawin. At ang maliit na pagpipilian iyon, paulit-ulit sa bawat araw, ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan, hindi bukas, ngunit sa loob ng mga buwan at taon. Kaya sa susunod na pumunta ka sa palengke, tandaan ang 5 isdang dapat iwasan at tandaan ang 5 isdang magpoprotekta sa iyo. Sabihin mo sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong mga kaibigan, dahil ang kaalamang ito ay hindi para sa iyo lang. Ito ay para sa bawat Pilipinong pamilya na nagmamahal sa isa't isa. Mahalin mo ang iyong katawan, piliin ang tamang isda, at mabuhay ng malusog, masaya at matagal. Kung nagustuhan mo ang videong ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.